ng ating mga Biblia sa Book of Matthew chapter 24 verse 7 to 12. Sa pagpapatuloy po ng ating series, The Revelation of the Seven Seals Part 5. Manatili po tayo doon sa ating natapos noong nakaraang linggo. Dahil may mga bagay pa akong naiwan. Sabi po niya rito, Matthew 24 verse 7 to 12. For nations shall rise against nations and kingdoms against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in the diverse places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall may be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Father God, once again, here's your word, O God, na siyang aming nabasa at nailatag muli sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng aming series, so God, sa aming paksa, The Revelation of the Seven Seals. So God, we thank you so much, Lord, dahil unti-unti mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin, O God, ang kapahayagan, ang nilalaman ng mga hiwagang ito. And we thank you so much, Lord, sa lahat ng mga kahulugan, O God, ng mga nilalaman ng mga hiwaga, O Lord, ay ipinatutunayan mo sa amin na kinakailangan naming malaman sa mga huling araw ang mga bagay nito, Lord God. Upang sa aming kalalagayan, sa aming katatayuan, alam po namin kung ano ang aming sinampalatayanan, alam po namin kung ano ang aming pinanghawakan, alam po namin kung ano ang aming kinatatayuan. Lord, paano po namin malalaman, Lord, kung ano ang aming kalalagayan ngayon kung hindi mabubuksan ang lahat ng ito, O Diyos. And we thank you, Father God, dahil ang lahat ng mga bagay nito ay kinakailangang maihayag sa iyong mga pinili, sa iyong mga nobya, Panginoon. At salamat po, bahagi kami, isa kami, Panginoon, na nagtatamasa, na nagbebenepisyo, Panginoon, ng mga spiritual benefits nito sa bawat isa sa amin sa uling kapanahunan. Ipagpatuloy mo po, Panginoon, ang iyong bendikasyon, ang iyong pagpahid sa bawat isa, maging sa aming mga pakikinig, sa aming mga pagbasa, maging sa aming mga puso, at sa aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy kami nakakasunod, Panginoon, upang may sa pambuhay, Lord, ang salita na kinasihan ng iyong banal na espiritu at buhay na siyang aming ipinamumuhay ngayon, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama, sa oras na ito, at muli, hinihingi ko po ang pampindikit ko po, maging sa lahat ng mga gawain saan mandako sa mundo ito, pagpalain mo ang bawat bahagi ng katawan. Lahat ng mga manggagawa na ginagamit mo, bless them, Father God, and make them a channel of blessings for your body, O God. We give you all the honor and glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maaari na po kayo makaupo. Biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumasagana sa bawat isa sa atin. Alam niyo na kung ano ang binasa natin sa banal na kasulatan ito. Tignan niyo ang panahon na ating nararanasan, ang panahon na ating kinakaharap, at ang panahon ng kalalagayan o sitwasyon ng huling panahon ito. Palamig ng palamig, hindi lamang sa panahon na ito, kundi maging sa pananampalataya ay marami ang nanlalamig. Kaya ng katulad ng ating binasa sa verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan sa mga huling araw na ito dahil sa kasamaan. At ngayon, we cannot deny the fact na tayo ngayon ay humaharap sa kasamaan ng mundong ito. Right? Ang tao talagang wala ng panahon, naging abala sa kanilang mga trabaho, naging abala sa kanilang mga kung ano-ano kanilang mga inaabala. Ngunit salamat sa Diyos, habang palamig ng palamig ang panahon, palamig ng palamig ang pananampalataya ng karamihan, pabawas ng pabawas ang mga naglilingkod sa Diyos. Marami ang nahuhulog, marami ang nawawala, marami ang naaalis sa eksena.
Ngunit ito ang ipagpasalamat mo sa Panginoon dahil isa ka pa rin hanggang ngayon na nagpapatuloy, naglilingkod, humahawa, nabubuhay sa salita ng ating Panginoon. And that is a great blessings na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo kasama doon sa panlalamig. Hindi tayo kasama doon sa mga nahuhulog. Hindi tayo kasama doon sa nangawawala. Sa panahon ng taglamig, mayroong init na binibigay ang ating Panginoon Diyos sa mga nalalabi at natitira sa ating panahon ito. Kaya iyon ang isang bagay na dapat nating makita, ipagpasalamat, ipagmapuri natin sa ating Panginoon. Kaya nga ang banal na salitang ito ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin para maging inspirasyon natin. All the scriptures given by God sa bawat isa sa atin. Right? Upang alin? Maging inspirasyon natin. Upang sa panahon ng panlamig, meron tayong init na magpapainit sa atin. Yun yung pampasigla natin eh. Right? Tignan niyo, marami sa ating panahon kahit hindi mananampalataya sa panahon ng panlamig, anong ginagawa nila? Nag-enjoy sila, nagkakape sila. Umiinom sila ng tsaa. Right? Yun ang kanilang pamamaraang ginagawa sa araw-araw o cycle ng kanilang pamumuhay. Yun ang tingin, yun ang pananaw, yun ang nakasanayan nila. Pero iba ang nakasanayan ng mga mananampalataya. It is not about coffee, it is not about tea, it is about the Word of God. Salita ng Panginoon. Right? Doon tayo nagkakaroon ng saya. Salita ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng aliw. Salita ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng kalakasan. Glory to God. Pero ang lahat ng mga bagay na ito, kung titignan ninyo, yamang bukas ang inyong mga mata. Yamang bukas ang ating mga pangunawa. Pahirap ng pahirap, pero sabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Pasimula pa lamang yan. Kung sa pasimula ay marami nang nalalaglag. Kung sa pasimula ay marami nang umaatras. Kung sa pasimula ay marami nang nanlalamig. Paano pa kaya pagdating sa squeezing? Do you believe that? Pasimula pa lamang ito. Ang totoo niyan, marami nang nadadamay, marami nang naapekto. Sakit pa lamang yan. Do you know that? Pestilences pa lamang yan. Famine pa lamang yan. Right? Pero sinabi ng banal na kasulatan, earthquakes, nations against nations. Right? Ang lahat ng mga bagay nito ay maisa sa katuparan. Kung nakikita, kung napagmamasdan na natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari na, ang kahirapan ay nagpasimula na. Right? Salamat sa Diyos. Bago magpasimula ang kahirapan ito, pauwi na ang nobya ni Kristo. Can we clap our hands? Glory to Jesus. Kaya doon, pwede maging applicable yung salitang papunta ka pa lamang. Ako ay pauwi na. Amen and amen. So salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa para sa nobya ni Kristo. Right? Magdusa man, maghirap man ang mundo ito. Ngunit may pangakong Panginoon sa kanyang nobya. Not for the world, but for His bride. Alam natin na ang world na to, sa ayaw at sa gusto natin, pagulo ng pagulo. Wala na talagang makukuha talagang lubos na kapayapaan. Sino pa man ang tumayong leader sa lahat ng bansa. Bansa sa bansa. Wala na silang magagawa. Dahil ang mundong ito, sa ayaw at sa gusto natin, kontrolado na ni Satanas. Ito na ang kanyang kaharian. Sa ayaw at sa gusto natin, ang kanyang kagustuhan ngayon ang masusunod sa kanyang kaharian. Dahil siya ngayon ay nakaluklok sa kanyang trono. Right? Ang ginagawa na lamang niya ngayon ay ang kunin lahat ang puwersa, kunin lahat ang kapangyarihan, right? Kunin lahat ang simpatsya ng tao, ng kapangyarihan, ng weapons, ng power, ng reliyon. Gusto niya kunin ang lahat ng mga bagay na iyon. Pero ang lahat ng mga bagay nito ay talagang mapapasa kanya. Mangyayari at mangyayari dito sa ibabaw ng lupa ang kanyang hinahangad. Dahil yaan, ang sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangang mangyari ang lahat ng mga bagay nito.
Kaya kung nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mamamangha. Huwag kayong magtataka. Ito ay nararapat at kinakailangang mangyari. Baybayin ninyo ang Matthew chapter 24. Ang kasulatan ay naisa sa katuparan. Ang kasulatan ay natutupad. Sa mga nakaraan, hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa darating, may isa sa katuparan ang salita ng ating Panginoon. Dahil ito ang salita ng Diyos na Kanyang ipinangusap sa bawat isa sa atin. So, minsan isang araw, lahat ng mga bagay na ginagawa ng kaaway na ito ay may hangganan. Siya man ang namumuno sa mundong ito. Kontrolado man niya ang kanyang kingdom dito sa world. Ngunit isang araw, aalisin na ng ating Panginoon sa eksena. Si Satanas, maging ang kanyang followers, katulad na sinabi ng third seal, siya yung black horse na ito. Right? Yes. Nagbago na naman ng kanyang kulay. Pagdating sa fourth seal, naging pale horse siya. Kaya tignan ninyo ang kanyang pabago-bago. Pero sabi ko sa inyo nakarang linggo, hindi niya rito malilito at hindi niya mahihilo ang nobya ni Kristo rito. Kita ninyo from white to red to black. Right? So makikita ninyo ang kanyang estratehiya, pabago-bago ng kulay. Nung pasimula, naging mistura sa isang banal, pero ang kaloob-looban pala nito ay punong-puno ng kabulukan. Right? Punong-puno ng kredo, punong-puno ng dogma, punong-puno ng maling katuruan. Ito yung mga bahagi na kanyang ipinakita. Ngunit salamat sa Diyos, bago pa man dumating at makita natin ang nilalaman ng kapahayagan ng ating Panginoon, binigyan at inihanda ng ating Panginoon ang spiritual vision ng nobya ni Kristo upang sa pagdating ng pagbukas ng mga hiwagang ito ay nakakakita tayo, nakakasunod tayo, nakakaunawa tayo sa lahat ng mga pagbukas ng mga hiwagang ito. Dahil kapag binuksan ang lahat ng hiwagang ito, from eyeball to eyeball, spiritually speaking, malinaw pa sa 2020 vision ang ipakikita ng ating Panginoon. From white to red to black, then pagdating sa fourth seal, sinabi niya nito, nagmix ang kulay nito. Nagsama-sama. Nagsama-sama ang power. It's all about mixing. Kapag sinabi mixing, paghahalo-halo. Pag-merge, pag-submerge. Right? Pagkakaisa. So kinakailangan talagang magkakaroon ng malaking pwersa kapag nagkaisa talaga yan. Kapag nagsama-sama, may malaking pwersa. So yun ang kanyang hangarin, ang makuha lahat dito sa mundong ito. Gagawin niya ang lahat ng ito dahil sa ayaw at sa gusto ng tao, by hook or by crook, talagang ito ang kanyang layunin, ito ang kanyang gusto, ito ang kanyang paiiralin, ang kanyang sistema, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng mga bagay na kanyang gagawin, gagamitin niya, mapapolitika, mapamilitary man, ano man ang mga bagay, gagawin niya ito. This is all about mixing. This is all about merging of power. Pagkakaisa. Magsasama-sama sila. Kaya ang gagawin niya rito, una, gagapangin niya ang mga religious leaders. Right? So kapag ginapang niya mga religious leaders, this is all about mixing, merging, right? Pagsasama-sama, pagkakaisa. Nasusundan niyo ako ngayon sa mga ito. Yan ang gagawin ng fourth seal, pale horse. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang puti, pula at itim, mixed colors, lalabas ang kulay sa tatlong kulay nito na pinagsama-sama. Ang kalalabasan nito ay pale, abuhin. Right? Tama ba ako? Yung salitang pale ay abuhin. Ang kalalabasan ng kulay nito, yung pale na yun, maputla. Right? Mukhang bangkay yan. Spiritual speaking talagang mukhang bangkay siya. Bakit? Dahil yung kanyang kulay, yung kanyang anyo, yung kanyang pangalan ay kamatayan. Right? At pagdating niya, dito sa fourth seal nito, yung opening of the fourth seal, gaya nabanggit ko sa inyo nakaraang linggo, that is the final ride of Satan.
Yan ang nilalaman ng kahulugan ng ika-apat na tatak. Kaya nung buksan ang lahat ng mga bagay nito, ang nobya ni Kristo ay nakakakita. Nakikita niya ang nilalaman. Not only the content, even all the significance na nakapaloob doon sa mga hiwagang ito. At hindi ipahihintulot ng Diyos na hindi mo makita ang nilalaman at hindi mo maunawaan kung ano ang mga kahulugan nito. The reason why God calls you, the reason why God puts you in a rightful position in order for you to see and understand. Kapag sinabing to see and understand, makikita mo ang nilalaman. Maunawaan mo ang kahulugan. Did you get me now? Ipapakita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito at hindi niya pahihintulutan ang kanyang nobya na walang nalalaman. Kinakailangan pagdating sa eksena ng nobya sa huling panahon ito, mayroon kang nalalaman. Dahil hindi ka kukunin ng Diyos sa pag-agaw. Kaya nga binuksan ang lahat ng hiwagan ito in order for you to give you a rapturing faith. Kung hindi mabubuksan ang lahat ng mga bagay, how can you have a rapturing faith? Did you get me now? Marami nagsasabi ng rapture and rapture and rapture, but they don't understand what is the rapture. Amen. Wala silang kaunuhan pagdating sa rapture. Ang alam lamang nila yung train in a three-level banay, lumilipad. Lalo kanilang ilustrasyon. Kung ano yung kasuutan nung nagganito, so siya pa rin lumilipad. Oh my, anong kahulugan niya? Right? But the message tells us plainly. Right? The clear understanding about the word and all the mystery. Right? Doon sa likuran ng mga hiwagang ito, hindi pwedeng hindi pa hintulutan ng Diyos na hindi buksan para sa iyo. My question today, ang lahat ng bagay ba ito ay nabuksan na sa bawat isa sa atin? Can we say amen? Amen. Can we clap our hands to the Lord? At hindi rin ako papayag. Being the pastor of the church. Right? At kapag nagkaroon ng mga katanong sa mga bagay ito, walang nalalaman ng aking pinapasturan. Ang balik sa akin, hindi sa inyo. Did you get the point? Hallelujah! Ang banda sa akin. Bakit? Ibig sabihin, hindi ako nakakapangaral, hindi ako nakakapagtulong ng mensahe sa panahong ito. Right? So, hindi unang ma-blame ang mga nakikinig, ang mga audience, sa mga believers na nakaupo. Amen? Dahil gusto ng Diyos, habang kayo ay nakaupo, habang kayo ay nakikinig, maraming bagay ang kumikilos sa iyo ngayon. Maraming bagay ang gumagalaw, nagfa-function ng spiritual vein sa bawat body ng katawan ni Kristo. Dapat nagsisirculate ng tama. Kung ang dugo ay nagsisirculate ng tama sa kabuuan, magmula sa kalingkingan ng ating mga paa hanggang sa kaduluduhan ng ating mga ulo, may tamang sirkulasyon ng mga dugo. At kapag nagkaroon ng bara, there's something wrong. How much more pagdating sa spiritual understanding? How much more pagdating sa spiritual revelation na binigyan ng Diyos? Kung merong dugong dadaloy sa kabuuan ng katawan, merong kapahayagan dadaloy sa katawan doon sa panloob. Na kapahayagan ay ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga unti-unti, isa-isa, bawat bahagi, kinikilos ng ating Panginoon. Kinikilos yan. Huwag niyong sabihin isa lamang bahagi ang kinikilos. I-bypass ko ng konti. Gusto kong magkwento sa inyo bago tayo dumating sa point. Gusto kong makuha ninyo ang pinaka-main ng kwentong ito natin sasabihin. Maaring nakakatawa, maaring kung minsan ay para bagang hindi akma na gamitin ko ang mga bagay na to. Pero kung titignan ko at i-analisa ninyong maigi, naaangkop at tama. Right? Sa buong katawan, ito ay binubuo ng alin? Ulo, mata, ilong, tenga, bibig, dila. Kamay at paa.
Para pag ako umawit lamang. My hands. Ano yung awit na? Para tuloy ako nagulat eh. Parang awit na may paato. So, nakakatawa, di ba? Pero tignan ninyo, may mga bagay na nilalaman na isang napakaganda. Mahiwaga, pero ito'y bibigyan ng ating Panginoon. Maliban dyan, ano pa ang makikita na ninyo? Mahal sabihin nyo, paa, kamay, ulo, mata, ilong, bibig, tenga. Wala na. Meron pa, hindi lang ninyo nakikita. Ha? Daliri. Katawan, nakikita yan. Wait, tama ka ba din, Murphy? Right? Tama yun. Nakakitawa ka lamang, pero ito sasabihin ko sa inyo. Itong si Puwet, alam natin labasan ito ng dumi. Do you agree? Right? Kaya ini-ignore si Puwet. Hindi siya pinapansin. Bakit? Kasi tingin sa kanya marumi ng katawan. Sabi ng paa, hindi kayo makakarating kung hindi ako tatakbo. Nagmamalaki si paa. Nagsalita rin naman si kamay. Kahit na mabilis kang tumakbo, kung wala kang kamay, hindi mo makukuha kung ano yung gusto mong kunin. Tama ba? So sabi ni paa, my point. Right? So, nagmalaki rin naman si mata. Sabi niya, kahit na may kamay ka at may paa, kung hindi mo makikita ang kukunin mo, hindi mo rin siya maaabot, hindi mo siya makukuha. Dahil maaaring kumapa ka, baka ang makapaa mo ay iba. May mga point. Right? Nagsalita si ilong. Paano nyo makikilala isang bagay at makukuha? Kung pagkain ba niya o hindi, paano nyo maaamoy? See? So sabi ni Tenga, kinakailangan din ninyo marinig kung saan lugar kayo pupunta. Kung saan lugar ninyo kukunin. Ginagawa ko lamang short ang aking kwento. Bahagi lamang ng kwentong ito. So sabi ni Bibig, huwag kayong magmalaki. Huwag kayong magmataas. Right? Dahil hindi kayo mabubuhay, hindi kayo lalakas. Maliban na hindi ako kakain at susubo ng pagkain. Did you get the point? So, bawat isa sa kanila ay nag-uusap-usap. Lahat tayo may points. Pero kailangan lamang ang iyong magkakilala at kilalanin ang bahagi ng buong katawan. Kinakailangan yung function ng bawat isa ay magsasama-sama. Maliban hindi kayo magkaroon ng perfect unity, paano ninyo makikilala ang isa't isa? Paano ninyo ma-identify? Paano ninyo ma-recognize? Paano ninyo matatanggap ang bawat kaloob na mayroon sa kanila? So, dapat dito, yung respeto, pagmamahalan, at pagkakakilanlan. Sabi nila, ayos lang ito. Sige, sama-sama tayo. Pero, nakalimutan nila sa prayer. Hayaan natin yan. Marumi yan eh. Hayaan natin. Walang nagagawa yan eh. Dapat lamang talagang pantago lamang yan. Maring gano'n ang kwento. Right? Nakakatuwa, pero yun ang totoo. See? Dumating ang pagkakataon. Sige, i-ignore ninyo ako. Sige, hindi ninyo ako isali. Sige, huwag ninyo akong kilalanin. Kung sa pinakamaliit na bagay sa katawang ito, ay hindi nyo kikilalanin. Minsan isang araw magpoprotesta ako at ipoprotesta ko kayo. Right? Sabi niya, kung gayon hindi nyo ako kikilalanin dahil sa sitwasyon ko, para bagang yung maliit na kaloob ini-ignore. Yung isang napakaliit na bagay, akala nila sila lamang ang makakagawa ng malaki. Pero hindi nila alam yung pinakamaliit na bagay, napaka-importante pala. Napakahalaga pala ng kanyang function. Right? Napakahalaga pala ng kanyang trabaho. Dahil kung hindi siya magtatrabaho, ang buong katawan ay maapektuhan. Ganyan din maging sa spiritual, kung hindi lalagay natin, kung hindi mo i-recognize, hindi mo i-identify, isa bang bahagi sa katawan ni Kristo. Ang bawat isang may kaloob, kapag hindi mo i-identify, ay maapektuhan ang buong katawan.
sabi ng mga kasama niya, bahagi ng katawan. Okay na yan. Kaya at least nakatago ka naman eh. Right? Nag-isip ngayon, maaari sabihin ni Quick, sige, malakas kayo ngayon. Pero sasabihin ko sa iyo, pag ako nagprotesta, lahat kayo manghihina. Alam ba niyo yung ginawa ni Quick? Nagprotesta siya. Total, hindi niyo ako kinikilala, tabla-tabla tayo ngayon. Sama-sama na tayo ngayon. Sabi ni Quick, magmula ngayon hindi na ako magdudumi. 3 araw, okay. 5 araw, medyo may paghilab na. Right? 1 linggo, medyo may kabag na. See? Si Chan napapahamak na, talaga yung umiikot na. Yung Chan, hindi na magandang pag-ikot. Umabot ng 2 linggo. Nagreklamo si Paa. Hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo. Kasi mahina ako eh. Sabi ni Kamay, hindi ko na may taas ang aking kamay. Sabi ko man, hindi na makapagpuri. Ayaw na magtaas ng kamay. Sabi ni Bibig, hindi na ako maka-amen. Ang ginawa ni Amen, amen lang. Hindi ako magka-amen. Pero hindi lamang amen ang maapektuhan. Unti-unti, sabi ng mata, nalalabo na ang aking paningin. 3 weeks, ayan na, talagang si Quick nagsasuffer din. Right? Nakakatawa pero huwag niyo kung tawanan. Napakalaking bagay ang lesson na binibigay sa atin ngayon ito. Yung discerning the Lord's body. Yung pag-discern natin, ang pagkikilala natin sa katawan ng ating Panginoon. Sabi, pinagmamasdan, pinakikiramdaman ng buong katawan. Apektado na kami lahat. Mahina na kami. Sabi ng buong katawan, sige, sama-sama na tayo. Nagpakababa. Sa akala nila'y magagaling at marurunong. Ang totoo niyan, minsan ito'y pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa katawan. Upang yung mga nagmamarunong at yung mga nagmamagaling ay matutong magpakababa at matutong kumilala. Sabi ng Prince, sige, sama-sama na tayo. Sama-sama na tayo. 1 buwan talagang hindi buibigay. Kahit na nasasaktan si Prince, kahit mahirap para sa kanya. Mahirap yun, right? Yung alamang abutin ka ng isang oras pagdating sa bus, pag sumupong talaga, ano magagawa mo ngayon? See? Nakukalimig ko sabihin ngayon, nakakatawa yan, pero mahirap yan! Sige, sakripisyo ang gawin natin. Ngayon, nagpakababa ang paa, nagpakababa ang kamay, nagpakababa ang mata, nagpakababa ang buong katawan. Patawarin mo na kami kung kami nagkulang. Sama-sama tayo, dito namin naramdaman, kahit na napakalit na bagay lamang para dahil bahagi tayo sa katawan. Ang sakit mo ay naramdaman namin. Ang kahinaan mo ay naramdaman namin. So napakahirap pala ang manghina. Isa mang bahagi sa katawan, sama-sama tayo. Kung nangin sila ng tawad, Quick, bumigay ka na. Quick, bumigay ka na. Dahil identify, na-recognize ni Quick ang pagpapakababa. Antayin ninyo ako. Dahil sa ginawa ninyo, praise the Lord, bibigay ako. At nung bumigay si Quick, isang malaking kaginhawaan. Right? Meron pa nga nag-advertise, sabi niya, success. Right? Did you get the point? Success. May kaluwagan, may kagaanan. Right? Doon nagsama-sama sila na kapag masaktan pala ang isa, tayong lahat. Kapag bahagi tayo, ha? Masasaktan ang buong katawan. Yun ang isang lesson doon. Pagpatuloy natin ang ating pinag-aaralan. Nasingit ko lang yung kwento na yun. So this is all about the mixing. Pagkakaisa. Maging si Satanas man talagang gusto niya ng pagkakaisa. Pero ang pagkakaisa gusto niya is makamkam niya. Makuha niya ang kapangyarihan. Makuha niya ang power. Makuha niya ang control. Makuha niya ang simpatsya. Right?
Makuha niya ang lahat ng mga bagay na umiiral sa mundong ito. Kung maaari, pati ang nobya ni Kristo ay kontrolin niya. Pero nakalimutan ni Satan na mayroong isang Espiritu Santo na nangunguna, na nananahan sa nobya ni Kristo na hindi kayang kontrolin ni Satanas. It's only the bride ang hindi makontrol ng kaaway na ito. Kaya nga, pagdating ng araw, isa lamang ang hindi susunod sa kanya, ang nobya ni Kristo. At kapag wala na ang nobya ni Kristo, pagdating ng pagkakataon, merong uling hindi susunod sa kanya. Yung mga naiwan sa pag-agaw. Right? Yung mga naiwan sa pag-agaw. 5 sa mga birhen ng Matthew 25. Right? Na naiwan. Na-miss nila yung rapture. Amen? Yes. Isang araw kapag nakita nila, na-recognize nila ang tamang proseso sa paglilingkod at tayo sa pananampalataya. Kahit buhay nila itataya nila, hindi nila ipagpapalit ang kanilang pananampalataya. Doon ay isang kabiguan para kay Satanas mula sa mga bagay na iyon. Right? At ultimo, ang mga Hudyo na pinili na 144,000 nakala niya kayang kontrolin. Pero hindi niya makokontrol ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil sila ay kontrolado ng banal na Espiritu. Dahil manunumbalik ang sigla, manunumbalik ang kalamahan, manunumbalik ang paninindigan, manunumbalik ang pangahawakan nila sa pananampalataya sa Diyos. Dahil dating sa kanila ang 2 propeta ng Revelation 11 upang sila ay ma-enlighten sa Word. Ma-enlighten sa message. Right? Ito lamang mga bagay na to ang hindi pwedeng durugin ng kaaway. Pero ang totoo niyan, ang nobya kayang durugin ng kaaway sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi mangyayari. Magaganap ang mga bagay. Ang lahat ng mga bagay nito ay gusto niyang kunin sa iba't ibang kulay, sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang pamamaraan, from white horse, deception, from red horse, persecution, from black horse, famine, hanggang sa pale horse, sa port seal, that is death. At gaya na pag-usapan natin kanina, that is the final ride of Satan, sabi niya dito. Ang kanyang pangalan ngayon ay iisa lamang ang mga nakasakay dito. Isa lamang siya, and that is the devil. That is Satan. Ang kanyang pangalan dito ay kamatayan. Death. At ang impyerno ay sumusunod sa kanya. So, sabi niya, the fourth seal revealed a pale horse rider. This is the final word of Satan during the seventh Gentile church. Upang makuha natin ito ngayon, at yung mga wala nakaraang linggo, ay uulitin natin para makuha natin ang kabuuan ng lahat ng ito. The color pale is nothing but a mixture of white, red, and black. It is the combined forces of the power of Satan, mixing white, deception, red, persecution, and black, spiritual famine into one. It's the Antichrist turning into a false prophet. Yan ang ginamit natin sa ating teksto na sa mga huling araw maglalabasan ang mga bulaang propeta. Anong gagawin ng mga bulaang propeta nito? Magtuturo ng mga kredo. Magtuturo ng man-made system. Magtuturo ng man-made doctrine. Magtuturo ng mga traditional belief. Right? Ito ang trabaho nila. Trabaho ng mga false prophets ito. Trabaho ng mga false teachers. Trabaho ng mga false preachers. But there is one who will stand to the truth. That is the servant of the Lord. Na siyang tatayo at ipangangaral niya ang salita, ang mensahe ng ating Panginoon na hindi perverted. Walang halo. Pero ang trabaho ni Satanas ay paghalo-haluin ng mga bagay na ito para hiluhin ang tao. Sa pagsama-sama nila ito sa lahat ng mga kredo, doktrin at aral, akala nila pwedeng mahikayat ang tao. Yes, kaya nilang gawin, but not the bride. Hindi ang nobya. So the color pale is nothing but a mixture of white, red, and black. Sinabi niya rito, into one. It's the Antichrist turning into a false prophet writing. His last trail, his final stage of leading his people to the mark of the beast. So wala siyang gagawin ngayon kundi
gapangin ang lahat ng mga relihiyon na kaya niyang kontrolin ngayon. Upang sila ay magbuo ng pamumuno na iisa lamang ang kanilang tinatayuan. Ito'y tinatawag na, tama yun, one-man leadership. Right? One world government, one world religion. Kasi kapag nabuo na nila ang lahat ng mga bagay na to, lahat ng mga religious leaders, i-click mo, Angel. Kapag nalid nila ang lahat ng mga religious leaders na to, ito ang kanyang gagawin. Pagkakaisahin. Ito ang kanyang trabaho. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mixture, merging, right? Under umbrella, World Council of Churches, right? Pagkakaisa, mga anak na lumabas, itong ina ng patotot na ito, talagang babalik ang kanyang mga anak. By hook or by crook, talagang mapipilitin sila. Kung hindi sila makuha sa turo, makukuha sila sa puwersa. Right? So, kinakailangan sila magsama-sama sa lahat ng mga bagay na ito upang sila tawagin na powerful Omega Church. Right? Isang malakas na organisasyon, isang malakas na relihiyon. See? Gagawin niya ang lahat ng ito sa ayaw sa gusto ng tao, sa loob ng lahat ng organisasyon. Darating ang tinatawag na one world religion. Kapag dumating ang one world religion na to, siya lamang ang masusunod. Siya lamang ang may control, siya lamang ang may kapangyarihan. Gagawin niya ang lahat dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay nakuha na niya, nakipagkaisa na sa kaniya. Wala nang pwedeng makialam, wala nang pwedeng sumira. Hindi ka na pwedeng magsalita laban sa kanya dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo against sa kanya ay may katampatang parusa. Right? Hallelujah! So, kapag nagkaroon na ng one world religion, magkakaroon na sila ng bagong sistema. Right? At kapag meron silang mga bagong sistema, natural. Silang namumuno, silang magmi-meeting, silang masusunod, silang tinatawag na one world religion, one world government. Dito ngayon, lalabas ang pagdidikta. Right? Ng superpower. Man. Na puspos, right? Ng espiritu ni Satanas. Siya itong naroon sa fourth seal na lumabas ng kanyang pangalan ay kamatayan. Spiritually speaking, lahat ng susunod sa kanya, sinabi niya, sila ay nakasunod sa kamatayan. Lahat ng sumusunod sa kanya, sinabi niya sa kanya, ang impyerno ay sumusunod sa kanila. So wala silang destinasyon kundi ang impyerno. Wala silang makukuhang buhay dahil ang kanilang destinasyon ay kamatayan. Dahil ang kanyang pangalan ay kamatayan. So, makikita mo, magkakaroon sila ngayon ng isang sistema, isang pamamaraan. Do, itong panahong ito ngayon, akala ng mga maraming religion, akala ng mga ibang maraming mga preachers, akala ng mga ibang maraming mga tinawag sa ating panahon ngayon, ito na yung control. This is not yet the control. Hindi pa itong control. Hindi pa itong kontrol. Ang totoo niyan, ginagapang na niya. Gumagawa na siya. Meron na nga ecumenical movement, World Council of Churches. Sa ayaw sa gusto talagang doon na paroroon yan. Magkakaisa ang lahat ng mga leaders na ito. At pagkatapos, kapag nagkaisa na yan, then doon sila magkakaroon ng meeting, ano ka lang marami, magsasuggest, right? Magbibigyan ng kanilang mga kanya-kanyang panukala, itididesisyonan ng kanilang tagapamuno. Right? Magkakaroon sila ng bagong sistema. Mawawala na ang batas natin. Hindi na iiral yan. Hindi na iiral ang people's power dito. Hindi na iiral ang espiritu ng Laodicea. Right? People's right. Right? Ang iiral dito is Satan's right. Aalisin na ni Satanas ang lahat ng mga bagay na ang karapat kundi siya mismo ang masusunod dito. Kaya pag siya nagbuo na ng isang sistema, dito mabubuo ngayon kapag sila ay nagpairal na ng kanilang sariling control, sariling pamamaraan, dito ngayon magpapairal na sila. Kaya ultimo, yung ID, hindi ko kinatatakutan yung tinatawag na tawag ito yung national ID, hindi ko kinatatakutan yun. Right? Hindi ko kinatatakutan yun.
Dahil bahagi lamang ang mga bagay na to, it is not about the marking of the beast. Kung meron ka ng national ID, nakamark ka na ng beast. No way, hindi po yun. Hindi po yun ang kahulugan yan. Pero, kaya nga nagkakaroon sila ng national ID para makuha ang informasyon ng bawat individual na tao. Para bakit walang pinagkaibahan yan sa NDA clearance. Naniniwala ba kayo doon? Para bagay lahat ng data, lahat ng informasyon mo, alam nila kung saan ka naroon, anong trabaho mo, sino nanay mo, sino tatay mo, kung taga saan ka kayo pinanganak, right? Kung buhay ka pa ba o patay ka na. Inaalam lahat ang mga informasyon, right? At pagdating ng araw, kapag nakuha nila ang mga informasyon na ito ay talagang i-program nila. At kapag nalaman nila, siyempre, kapag ikaw ay nag-apply ng national ID, alam mo sabihin mo, anong religion mo? Katoliko ako, kamo? Methodist ako, kamo? Baptist ako, kamo? Hindi. Sasabihin mo kung ano yung tayo mo sa pananampalataya. At ngayon, kapag nakita sa national ID mo, ito may talagang, ito yung tinatawag ng Bible believer ito eh. Right? Kilala ka nila. Tama? Pero pagdating ng araw, kapag ang sistema nila, ang kanilang papairalin, pipilitin nila ngayon, mapipilitin ng mga taong ito, makikita natin kung tatayo ba sila sa reliyon nila o hindi. Right? Naku, kung ibig ko sabihin, kaya ang sistema nila ngayon ang gagana. So pagdating ng araw, mangyayari yun. Mangyayari yun. Kapag pinag-uusapan ng kanilang sistema, yung one world religion, pero alam ba ninyo, kapag nabuo na ang one world religion na to, at nagpapairal na kanilang sistema, naniniwala ka ba na ang Nobel narito pa rin? Wala na. Wala na. Kasi lahat ng pwersa, lahat ng gagawin ng kaaway, kung maaari ito yung laban sa nobya ni Kristo. Pero nagkamali siya. Right? Ipairal man niya lahat ng mga bagay na to, wala na ang nobya ni Kristo. Wala na ang nobya ni Kristo. Maring, parang dagigito yun. The Bible, and 10 places believer, dagigito yun. Right? Yung panandamot yun. Right? Ibibigay sana sa iyo yung purpose na talagang kahit sa kapumaroon, sa kapumunta, ay talagang hahanapin ka nila. Right? Pero ito, talagang dati pagkakataon, talagang manghahanting sila ng mga taong may pananampalataya. Katulad ng panghahanting nila sa aso. Right? Talagang hahanting at hahanting nila mga tao. Pagpatuloy ko binabasa, the color pale is nothing but a mixture of white, red and black. It is the combined forces of the power of Satan mixing white deception, red persecution, and black spiritual famine into one. It's the Antichrist turning into a false prophet, riding in his last trail, his final stage of leading his people to the mark of the beast, which is happening in our age right now. Nangyayari na yan. Hindi ko ibibigay sa inyo ang PowerPoint na to, katibayan, na hindi nangyayari ngayon. Yan na po ang katibayan. Talagang mangyayari at mangyayari according to Matthew 24. Mangyayari at may isa sa katuparan ang banal na kasulatan. Notice that death and hell followed him. Sino yun? Doon sa pale horse, which is the fourth seal, na inihayag, binuksan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin upang kung ano ang nilalaman ng hiwaga ng fourth seal at anong kahulugan ng mga bagay na ito. Alam ba ninyo, kung hindi nabuksan ang hiwagang ito, hindi natin alam yan. Wala tayong kaalaman. At talagang inosente tayo sa kanyang pag-iral. Pero nung binuksan sa atin ito, alam natin ang kanyang galaw. Alam natin ang kanyang estratehiya. Alam natin ang kanyang move. So hindi pa hintulutan ng Diyos na maging inosente ka riyan. Maging ignorante ang nobya ni Kristo. Amen! Kinakailangan may pakita ng ating Panginoon ang nilalaman at kahulugan ng hiwagang ito para sa atin. Notice that death and hell followed him. This speaks of both natural and spiritual death. To receive her teachings, dogmas, and creed means death or eternal separation from God. Sword, hunger, pestilence, and death are what Satan brings the people today in his final ride. A true fulfillment of Matthew 24 verse 7. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. That is the beginning of sorrow. Nangyayari ng mga bagay, earthquakes, nangyayari. Eruptions of volcanoes, nangyayari na. Kahit sa panig, nakikita mo tsunamis, tidal waves, ay nangyayari mga bagay na to. This is all the
ay nagmula sa supernatural na layunin ng ating Panginoon. You are ordained by God na nilikha ng ating Panginoon. You're so very special. Sa lahat ng kanyang nilalang, you being a bride, you are so special. Hallelujah! Glory to God. Glory. And kingdom against kingdoms. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, and diverse places. All this a beginning of sorrow. But to tell you now, be your pastor and preacher of the word, all these signs, all these pestilences, all these famines, all these earthquakes, all these wars, rumors of wars, hindi ito ang paghihiwalay sa iyo sa paglilingkod mo sa Diyos. Kundi kapag nakita mong mangyari at nagaganap na isa sa katuparan para sa atin ang panahon ito, hindi ka magtataka at hindi mo pagtatakhan ang mga pangyayari at nangyayari. Dahil ito ay katuparan ng banal na kasulatan na ang lahat ng mga bagay nito sinabi na banal na kasulatan sa Matthew 24, kinakailangang mangyari at kinakailangang maganap ang lahat ng mga bagay nito. Yes. Right? Doon nakaantabay, doon sumasubaybay, doon nag-aantay, right? Doon nagmamasid. At kapag nakita na ng nobya ni Kristo na lahat ng palatandaan nito, wala siyang gagawin kundi tumingala. Bakit? Dahil malapit na ang kanyang katubusan. One of these days, we will be gone. Sabi na ginamit ninyo no last week, just any day now. Any moment. Pwede ka nang kunin ng ating Panginoon. Why? Because you are already prepared. Handa ka na. At kapag handa ka na ngayon, ano bang inaantay natin? Kundi yung kunin. Kahit na dati sa mamayang gabi bukas, you're always ready. Pero hindi ibig sabihin, kapag hindi sa dati mamaya bukas, dahil handa ka na, magre-relax ka sa susunod na araw, hindi. Wala sa kaisipan, wala sa puso ng nobya ni Kristo ang mag-relax sa pananampalataya. Right? Amen? Wala. Mula sa kaisipan ng nobya ni Kristo ang magbaligtaran. Dahil ang nobya ni Kristo nakapokus. Right? Tiyak siya sa kanyang pinaghandaan. Bakit? Dahil tiyak ang nangako sa kanyang nobya. Amen. Ikaw at ako, bilang nobya ni Kristo, ay kukunin ng ating Panginoon. Kaya hindi pwedeng maghiwalay sa iyo. Even earthquakes, even famines, even pestilences, even COVID-19. Kinatatakutan ng COVID-19. See? Ilan pa mang COVID-19 ang darating. Sugurin man tayo na maraming pestilences if you are not yet your time. At kung meron ka pang gagawing misyon, hindi ka pa mamamatay. Katulad ni Job. Anong ginawa ni Satanas? Pinahirapan niya, nilagyan niya ng sakit maraming beses, ngunit hindi pa time ni Job. Right? Sabi ng Panginoon, huwag mong pakikilaman ang buhay niya. Ako lang may hawak. See? Ano dapat natin katakutan? Pero kung may mamatay man sa COVID, mari yun lang kanyang time. See? Mamatay man sa lagnat, mamatay man sa naman, COVID talaga sinabi ni Brother Murphy kanina. Yes, lahat. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit aksidente ka pa ng motor, pag napunta ka sa ospital, COVID ang sasabihin sa iyo. My God. Kaya huwag ninyo katakutan, huwag natin katakutan ng COVID na to. See? Kung umiiral man ng mga viruses na to, yan ay isa sa katuparan ng sinabi ng banal na kasulatan. That is a pestilences. Kapag sinag pestilences, salot. Ang salitang salot, sakit. Yan ang umiiral sa atin ngayon. Tignan niyo ang propeta, binigyan siya ng malinaw na vision ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa mga huling araw, according to the Bible, that in the last days, we're going to face a germ warfare. See? Kaya hindi nakakapagtaka, yung COVID noon, may Delta, may Omicron, may tinatawag, pero nakalimutan ni Satan, kung siya ay Omicron, tayo naman ay meron tayong omniscient, omnipotent. Right? Hallelujah! Kasi nananahan sa bawat isa sa atin. Omicron lamang siya. Right? May hangganan siya. Galing ka sa walang hanggan, babalik ka sa walang hanggan, i-enjoy mo ang eternity. Glory! Ang lahat ng mga bagay na meron pasimula sa ibabaw ng lupang ito ay may hangganan. But there is one great which is eternal. Yaan ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa akin. To God be the glory for that.
Amen and amen. Huwag natin katakutan. Kung iiral man ang mga viruses na ito, iiral man ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, ultimo bakuna, huwag ninyo katakutan. Pinag-usapan natin, di ba totoo, may mga side effect ng mga bakunang yan. Right? Pero kapag tayo nananampalataya sa ating Panginoon, after you believe, all these signs will follow. Amen. Ano man ang mga bagay, ano man ang side effect niyan, hindi iiral. Right? Kung mamamatay man tayo, hanggang doon na lamang tayo. Are you agree? Yes. So thank God sa lahat ng mga bagay na ito. Pero kung sabihin mo, hindi totoo yan, totoo yun. Kapag sinabi mo hindi totoo yan, na nangyayari, parang hindi mo na pinaniwalaan. I'm Matthew 24. Right? Mapasabihin natin, ang mga man-made viruses yan, mapa-man-made man yan. Poses sila ng kaaway. Poses sila ng demonyo. Right? Mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. At gusto ko naman sabihin sa inyo, kung baka kayo nabakunahan at baka natakot kayo, baka sabihin ng mga iba, ayaw ko magpa-mark of the beast. That is not yet the marking of the beast. That is the mark of the 666. Right? Pero yun ang layunin niya. Pagdating ng kanyang sistema, pairalin niya ang one world government, one world religion. Sistema na niya ang iiral. Pero sa ngayon, hindi pa niya full control. Hindi pa niya full control. Right? Hindi pa niya full control yan. Pero darating ang panahon, mapu-full control niya yan. Right? Pagdating, hanggang umiiral pang biyaya. Kaya pagdating sa checkpoint, pwede ka pa makiusap sa mga policemen, sa mga authority, pwede po bang ganito. Kapag may control pa ang Espiritu Santo yun, pagbibigyan ka pa. Bakit? May biyaya pa. May biyaya pang umiiral. Pero sabi ko sa inyo, kapag sarado ng biyaya ng Diyos, wala na ang kontrol ng Espiritu Santo. Kundi kontrolado na niya ang lahat. Wala nang pakiusapan doon. Kapag sinabi, hold! Hold! Right? I-stop ko yan, pero ipagpapatuloy natin mamaya kasi under the pipsil yan. Gusto ko tapusin ito for the benefits of the sa mga isa sa atin. Kaya, hindi ito makapag-ihiwalay sa atin kahit kagutuman, kahit kahirapan, kahit lindol, ano man mga bagay, digmaan, hindi ito. Right? The pale horse riding is riding in our age right now, controlling politics, military, economics, and religion. Yan, ang trabaho niya, which is power, a mixing and merging, pagkakaisa, dahil magkakaroon ng iba yung puwersa. Right? Iba yung kapangyarihan. See? So sabi niya rito, but the pale horse rider is riding in our age right now, controlling politics, military, economics, and religion. He is the prince of the power of the air. Ephesians chapter 6 verse 12 states, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in a high place. Yung salitang high place dito, high places mean rulership, governments, nations, and kingdoms. Yun ang kanyang gagawin at kanyang paiiralin. But God cannot be defeated by Satan. Are you agree? God in this last age has raised His standard once again by giving His people the power to overcome evils of the pale horse rider. God gave the Christian to this age the power of the flying eagle. Amen. Bakit? Upang makita natin ang lahat ng mga bagay na ito, yung anointing ng Diyos, yung revelation, yung iangat tayo, itaas tayo ng Diyos, itaas tayo ng lubusan pa. Come up, Peter, and come up fire. Right? Dahil pagdating mo sa itaas, may iba yung pangitain, may iba yung pananaw, may iba yung kaunawaan, may iba yung kapahayagan. Right? Yan ang trabaho, sinabi niya rito. God gave the Christian of this age the power of the flying eagle, the spirit of prophetic utterance. Right? The spirit and capability given to today's believers to dig deep down on the revelation of God. Amen. Kaya kapag tayo napapangaralan, kapag tayo natutunuan ng mga malalalim na mga bagay na ito, huwag natin pagtawanan. Salip enjoy natin.
ilalagay tayo ng Panginoon sa malalim na kalalagayan, malalim na kaunawaan, malawak na kaunawaan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At gagamitin niya, right, ang prophetic utterance in order for the bride to see. Right? At magkaroon siya ng progressive revelation. Kapag sinabi progressive, yung paglago. Lumalago tayo. Right? Sa kapahayagan. Kahit sabi mong tubig yan, kapag ang tubig ay naroon sa isang lugar lamang at hindi umaagos, stagnant yan. Ang tubig kapag hindi gumagalaw at hindi umaagos, sabi niya rito, mabubulok yan. At mahuhulog na maraming insekto. Yung mga insekto mahuhulog na mamamatay. Babaho, makukontaminate ang tubig. Pero ang tubig na binigay sa iyo ng ating part is pure. Yes. Hindi makukontamina. Bakit? Dahil kontrolado ng Banal na Espiritu. Mismong tubig which is the Word of God ang siyang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang magpatuloy tayo sa isang tunay na dalisay na tubig. Ang salita na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Are you there? Yes. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Magkaisa man sila. Makuha man ng isang namumunong ito ang lahat ng reliyon. Basta lamang ang gusto ko sabihin, hindi niya makukuha ang nobya ni Kristo. Bakit? Kasi may katiyakan na ang nobya ni Kristo. Meron ng katatayuan. Meron ng kalalagayan na hindi pwedeng pakialaman ng sinuman. Sabi ng banal na mensahe, kahit napasakit, kahit napadigmaan, hindi mo matitinag ang nobya ni Kristo. Bakit? Dahil sila ay selyado na ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Now, tuloy ko, the power of the flying eagle, the spirit of prophetic utterance, the spirit and capability given to today's believers to dig deep down on the revelation of God, to soar and understand the deep mysteries of the Bible until one is filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Ready for the catching away in the rapture. This is our age. My friends, my co-believers, kapwa ko mananampalataya, this is the eagle. May awit dyan. Sa fly high. May awit na gawin, di ba? La 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 la. Hindi ko kabisado ng awit na yun, pero every time narinig ko yung awit na yun, yung feeling ko, I'm flying like an eagle. Tumitingin ako sa baba. Fly high. Ibang aking pananaw. Ibang aking pakiramdam. Ibang pakiramdam ang aking pakiramdam sa mga bagay na maiparinig sa iyo ng ating Panginoon. That is a prophetic utterance na ibibigyan ng Diyos sa kanyang nobya. Upang kapag dumating sa iyo ang pakiramdam na to, hindi ka nakatingin sa world. Hindi ka nakatingin sa mga nangyayari sa mundo. Hindi ka nakatingin sa mga sistema at sa pamamaraan ng world na to. Kundi nakapokus ka, nakatingin ka lamang sa Word of God. Walang makakagambala sa iyo. Walang makakahatak sa iyo. Walang makakahila sa iyo. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng ating Panginoon. Sinabi ng Banal na Mensahe, sabi niya, maliban na hindi ka kasihan ng Banal na Espiritu. Hindi ka makakadama, hindi ka makakaakyat, hindi ka makakataas, but the bride needs na tayo ay kasihan ng Banal na Espiritu Santo. We're so blessed! Because you are filled with the Holy Ghost. If this is the final ride of Satan, do you believe that we have also a final call? A final voice. A final time for the believers. We are now living sa panahong ito that you are now the final voice of this final age na ating ikinabubuhay ng bawat isa sa atin. So thank God for the opening of the seals. Lahat ng nilalaman, lahat ng kahulugan, hindi tinawag sa iyo ng Panginoon. Believers, we ought to be happy
Amen. Hallelujah. We ought to rejoice. Amen! Amen. Dapat tayo maggalak at dapat tayong magsaya. Dahil lahat ng nilalaman at kahulugan Hallelujah. ay ibinigay, ipinakita, ipinaunawa na ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Church, you don't need to worry about our future. Your future home is done already. Amen. Your future home is already prepared. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We're just waiting for the time. It is our final call. Yes. Hallelujah. One of these days, the Lord will call you. Amen. Hallelujah. Huwag mo nga alisin. Hallelujah. Ang isang rapturing faith. Na isang nangingibabaw sa buhay ng isang mananampalataya. The reason why we have the rapturing faith, it is because the revealing of the Word. The revealing of the mystery. The revealing of the 7 seals. Now we enjoy the revelation of the 7 seals. You enjoy it. Na-enjoy ba ninyo lahat ng mga bagay na to? Yaan ang nilalaman lahat ng 4, right, na tatak na ito. From first seal to second seal, third seal to fourth seal, from white horse to red horse, to black horse to to pale horse. Lahat ipinakita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin at ipinakita niya ang dalang espiritu from deception to persecution to famine hanggang doon sa death. Na siyang nakasakay sa kabayong ito ay ipinakita ang nilalaman at ibinigay sa atin ang kahulugan ng 4 na selyo ito sa atin. Ngayon, nakikita na natin, nauunawaan natin ang lahat ng mga bagay nito. Hindi pa rin nakontento si Satan, right? Sa lahat ng mga bagay na ito, there's still 5th seal, kung ano nilalaman ng 5th seal. Ngayon, papasok tayo sa 5th seal, Revelation 6 chapter 11. Next mo siya. Bago ko, ayan. Nakalimutan ko, na-bypass ko kanina. Yan ang patungkol sa final ride ni Satan, the pale horse rider versus the eagle age. Kaya nga, dito tayo nilagay ng ating Panginoon sa panahon ito, sa final ride niya, hindi nakita ni Satan na meron tayong final time. Right? Final call. Na ibibigyan ng Diyos para sa loob ng ating Panginoon. At darating, right? Ang isang munting agila upang ito ay lumaban. Sinabi niya rito, isa sa mga lalabang ito dito sa pagdating ng 4 na hayop na ito. Right? Itatapat. Glory. At nung may tapat ang lahat ng mga bagay na ito, mga bagay na nakita natin, mga bagay na hindi natin naunawaan sa bagay na ito, nung itinaas tayo ng Diyos. Just like a flying eagle. Nakakita tayo, namulat tayo, natap ang ating mga mata sa kapahayagan, natap ang ating mga mata sa mga spiritual vision. Now, nung matap ang ating mga spiritual vision, then God gives you, right, the ability, which is a vision to foresee, upang makita mo yung mga bagay na parating. Matanaw mo, hindi masilip, makita mo lahat ng mga bagay na to. Mga lumipas, mga darating ay nakita mo na. That's why I mentioned to you a while ago that our future home is already done and it's already prepared. We are now waiting for the time na tayo ay kunin ng ating Panginoon, which is the final call ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, doon sa ating uwi, sa ating future home. Right? Hallelujah! Mula sa walang hanggan, patutungo sa walang hanggan. Glory! Glory to Jesus. Next. Pastor Angel. Glory to God. Yan. Nandito tayo ngayon sa 5th seal. 5th seal is the souls under the altar. In Revelation 6 chapter 11, sabi niya rito, sige, at hindi ko tatapusin ito, itutuloy ulit natin yan na sa Sunday. Revelation chapter 6 verse 11. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How, Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants, also their brethren that should be killed, as their should be fulfilled. Ngayon,
kung hindi mabubuksan ang lahat ng mga hiwagang ito hanggang sa fifth seal, paano natin mauunawaan ito ngayon? At makikita, maging ang nilalaman ng fifth seal na ito. Na kung saan, nung ipakita, nung buksan ng ating Panginoon, nakita natin ang nilalaman at kahulugan. At ngayon, ipinapakita na ng Diyos. Nakikita na natin. Nauunawaan natin ang lahat ng kahulugan. Kapag naunawaan na natin ang lahat ng mga kahulugan, dapat tayong mag-isip. Right? Dapat tayong patuloy na sumuri. Huwag nating ignore ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos, pwedeng dumaan sa'yo. Right? Pwede mong maranasan ngayon. Yes. Pwede mong marinig. Pwedeng mahanap sa'yo. Pwedeng mabuksan na lahat ng mga bagay na to. Ngunit gusto ko sabihin, it will be a blessing or a curse. Maaring ito'y pagpapala. Maaring ito'y maging sumpa. Right? Sa buhay ng isang tao. But thank God, ang lahat ng blessings ay nakapatungkol sa nobya. Thank you, Lord. Right? Ang lahat ng curse ay nakapatungkol sa anti-word. Ang lahat ng curse ay nakapatungkol sa mga laban sa word. But the bride, we are not the anti-word. We love the word. The reason why we live the word. We follow, we obey the word. Right? Mahal mo ang salita. Dahil ang salita, yaan ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang totoo, tayo mismo ay salita ng Diyos. Right? So napakaganda, napakainam na ngayon ipinapakita na ng ating Panginoon ang nilalaman lahat ng kahulugan ng mga bagay na ito, na ang pipsil para ng buksang ito ay yung mga bagay na nakalipas na pala sa panahon noon. Right? At ipinapakita na sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay na nangyari. At nangyayari ngayon, yung nagdaan, yung kasalukuyan at yung parating ay ipinapakita ng ating Panginoon. So that's why the Lord opened and revealed the content and the significance, right, of Revelation 6:11, as I read once again. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord? Holy, holy, and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? In other words, humihingi sila ng justice. Humihingi sila ng paghihiganti. Right? Sa lahat ng mga pumatay sa kanila. Dahil ang kanilang pagkamatay, it's too cruel. Kapag sinabing cruel, malupit. Mapagsik. Ang kanilang kamatayan. At ang kanilang naranasan sa mga bagay na ito, it's inhuman experience. Kapag sinabing inhuman, hindi makatao. Hindi nila matanggap ang lahat ng mga bagay na yun. Right? Hallelujah! And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little while. Nung sila humihingi ng katarungan, ano ginawa? Binigyan sila ng puting kasuotan, at sinabi, magpahinga muna kayo sandali hanggang sa darating ang panahon na makakasama rin ninyo ang inyong mga kapwa o mga kapatid na sila man ay makakaranas ng kamatayan. So sino kaya mga tinutukoy dito na nilalaman ng Revelation chapter 6 verse 11 under the fifth seal, which is the souls under the altar? Yung isa, kaluluwang humihingi ng katarungan, at sinabi ng salita, meron pa silang inaantay ng mga kapatid na dating pa at mamamatay at makakasama nila. So sino kaya ito? Ito ng laman. The fifth seal revealed the souls under the altar. These were the Jews that died under the cruelty of Eichmann, Hitler, Stalin, and Mussolini during the Jewish Holocaust. We can read in this verse that they were asking for revenge. See? Ito pala yung mga Hudyo sa panahon noon na nangamatay sa panahon ng lupit. Yan ang kahulugan ng isa sa mga kahulugan ng salitang cruelty. Yung malupit na pamumuno. Kanino? Mula kay Eichmann, Hitler, Stalin. Kita niyo, maging si Hitler noon, talaga pag sinabi niya, talagang itsura pa lamang nito, talagang makita mo, poses na ng demonyo, right? Bigote pa lamang, makikita mo, ha? Isa sa mga brand na dala-dala ni Hitler, yung kanyang bigote.
Right? Dala-dala niya ang mga bagay. Bigote pa lang, makikita mo na ang devilish spirit na meron sa kanya, that he was possessed by the devil. Bigote pa lang. Right? Tignan niyo kapag walang bigote si Hitler, hindi kagad makikilala sa litrato. Pero kapag may bigote, alam na si Hitler. Did you get it? Si doon pa lamang nakikita ang isang tao, lalo na kapag yung tao mahilig. Sabi natin, mahilig magbigote. Right? Maninibago yung tao kapag nag-ahit siya at wala na siyang bigote. Uy, ang pogi mo pala ngayon, wala kang bigote. Kapag ang tao ay nasanay na magpatubo ng kanyang balbas, magpahaba, ay yun ang kinasanayan niya eh. Kaya pag siya nagpaahit at nawala yung kanyang balbas na parang ermitanyo, akala nila pogi sila, pero ang totoo, nagbumuka silang kambing. Bakit kayo umingiti? Ang totoo, kapag nakakakita ako ng mga mahabang balbas, kagad kambing ang itsurang dating sa akin. Parang hindi siya malinis tignan. Right? Hindi siya kaaya-aya. Hindi siya presentable. Hindi siya kakit-akit. Siguro naman kayo may mga asawa. Kapag nagpahaba ng balbas ang inyong asawa, siguro ayaw din ninyo, no? Right? Matayo ka. Katituta kita. Kita mo kakain, ang pangit tignan. Pag higop na sabaw, may tumutulong sabaw dito. Pangit, di ba? Nagpahit na siya. Nagpangit. Kasi madugdugyutan ka pa niya. Ikaw umihigop na sabaw, may tumulong. Kita tumutulong din. Oh my God. Wala ko sinabi. Nagdami ako. Nagdininin. Siguro hindi lang siya. Marami pa ang gumagawa niya. Marami pa. At kapag nasana yung tao, pero kapag tignan mo naman ng isang tao malinis, presentable, wow. Kahit na edad 60 na yan, Barrier, right? Nagpapakot pa rin 45. Kapag malinis ka, presentable ka, kaaya-aya ka, kung sa trabaho nga, kinakailangan ng hygiene eh. Right? How much more for the spiritual? Kung sa mga kumpanya nga, talagang pinahiran yung hygiene, di ba? Pero dahil kung control ng tao yung kanyang sarili, walang hygiene sa akin, kaya ko naman pa, malinis naman ako. Sa tingin mo, malinis ang tingin sa iyo, pero sa iba, marumi. Pangit. See? Anong gusto nyo? May ahit o hindi na ahit? Hallelujah! Kaya doon pala makilala si Hitler. Kita nyo? Yung kanilang spirito that they are possessed by the devil. Kung hindi sila possessed ng demonyo, alam ba ninyo, hindi naman talaga nila gagawin ng mga bagay. It's only the devil who possessed that body. Ang kanilang kaisipan, ang kanilang pakiramdam, talagang kontrolado ng kaaway. Kaya maraming napahamak itong espiritong ito eh. Kaya isang araw, yung espiritong yan, ilalaglag sa impyerno. Ang espiritong yan, sabi niya, kinilala na natin. Sino siya? That is Satan. Ang kanyang pangalan, kamatayan. Sabi niya, isang araw, lahat na sumusunod sa kanya, kapag hindi umalis sa kanya, ihuhulog sa impyerno. Kapag hindi ka humihiwalay sa kanya, talagang mahuhulog ka sa impyerno. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Sino paniniwalaan nyo, yung turo ng kredo o yung turo ng Biblia? Stay with the word! Ito ang batayan ng bawat isa sa atin. Manatili tayo sa salita. See? The fifth seal revealed the souls under the altar. These were the Jews that died under the cruelty of Eichmann, Hitler, Stalin, and Mussolini during the Jewish Holocaust. We can read in this verse that they were asking for revenge and were crying for vengeance against the cruelty which they received from these dictators when they were killed, tortured in gas chambers, and in firing lines. Gaya ng ating ipakita kung paano nila pinagpapapatay. Right? Yung mga nagprotesta, lumabas sa katuruan, lumabas sa man-made creed. Ganon din ang mga Hudyong ito na natili sila sa kanilang batas na pinangahawakan.
Right? Mula sa law of Moses para sa kanila, yun ang Biblia para sa kanila. Right? Pero isang araw darating ang pagkakataon, ipapakita at ihahayag, bubuksan ng Panginoon ng kanilang mga mata na sila ibabalik sa gospel. Ipagkakalob sa kanilang pangunawa para sa mga 144,000 na ang kanilang pinatay na Misaya. Ang siyang Misaya na kanilang inaantay na darating. Na kung saan sila mismo ang nagbingit sa kamatayan mula doon sa Misaya. Ano sabi nila? Ilabas si Barabas. Si Jesus ang ipako sa krus. Sa amin. Right? Nakasalalay ang dugo. Sa amin. Hanggang sa aming mga anak at sa mga aming mga inabo at sa darating pa. So, kasalanan din ng mga Hudyong ito dahil sa kanilang mga ginawa. Dahil yun ang kanilang tinanim, yun din ang kanilang aanihin. Right? But praise the Lord, there is a great blessings and great grace na pinakita why God allowed these things to happen. Napansamantala silang binulag upang huwag nilang makita ang Ebanghelyo. Pansamantala silang binulag upang huwag tanggapin ang Messiah. Just for the Gentile bride. Right? Napapasok sa eksenang ito. At sa Gentile bride na ito, isa ka ngayon nakaupo, kapatid. Binilangan ka na ng taon. Binilangan ka na ng maraming pagsubok. Binilangan ka na ng maraming problema. Dekada na maaari ang iyong nilagpasan. But thank God you're still here. Nagpapatuloy ka, nakatayo ka, nagpupuri ka, pumapalakpak ka, umaawit ka, nagtetestify ka, nagsasakripisyo ka sa lahat ng ginagawa mo. It is because of God's amazing grace. Na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Dumaan man tayo sa mga matitinding kasubukan, pero naroon pa rin yung choice natin, Lord, we still love you. Tumumba man ako, Panginoon, ngayon. Nadababan ako, Panginoon, ngayon. Minsan nahit ako ng kaaway, pero nato kong ngayon, Panginoon. Tulungan mo ko, alalahanin mo ako. Dahil ako, na anak mo, ako na nobya mo, Diyos. Na minsan isang pagkakataon, nakita ko ang iyong ginawa sa akin. Nakita ko mga bagay na pagkilos mo sa akin. Hanggang ngayon, nakikita ko mga bagay na ito. The reason why hindi ako sumusurrender, hindi nagtatapos ang lahat ng mga bagay na ito. Thank you for your grace. Yes, amen. Thank you for your grace. Thank you for the grace. Yes, amen. Yung grace na binabanggit ko, hindi si Grace Balot, kundi yung biyaya ng Diyos. Amen. Right? Biyaya ng Diyos! Biyaya ng Diyos! Thank you. Na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. That is what's amazing grace working for the bride today. Hallelujah! Thank you, Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah! We can read in this verse that they were asking for revenge and crying for vengeance against the cruelty which they received from these dictators when they were killed, tortured in gas chambers and in firing lines. Yes, they held on the law of Moses, which was the word of God for them, and for the testimony which they held as being Jews. They were killed and martyred, and here they are, the souls under the altar ng mga pinatay pa lang ito sa pagdurusa, sa malupit na kamatayan na kanilang hinarap mula sa panahon ni Eichmann, ni Hitler, ni Stalin, ni Mussolini. Sinabi niya, noong panahon ng mga Jewish Holocaust, sila pala yun! Maari ang kanilang katawan ay naroon sa grave, but their soul is still in the presence of the Lord. That's the souls under the altar. Humihingi ng katarungan. Humihingi ng ganti. But it is not yet a time para sila ay makakamit ng katarungan at binigyan sila ng damit. Maputing damit, isuot muna nila pansamantala hanggang sa dating pagkakataon dahil may mga kapatid pa sila. Sino yun? They are the 144,000 Jews na sila man ay mamamatay dahil sa kahirapan. Sila man ay mamamatay dahil sa tribulation. Sila man ay mamamatay dahil sa kahirapan na matinding dating sa panahon ito. Dahil right after nakunin ng Diyos ang kanyang nobya, 3.5 years, tayo ay naroon sa wedding supper. At the same time, 3.5 years, papasok dito ang Great Tribulation at the same time. At the same time, papasok naman ang biyaya ng Diyos. 3.5 years.
ang biyaya niya sa 144,000 at gagamitin niya ang Revelation 11 through Moses and Elijah. Yes. Amen. Para ang 144,000 na to ay lumabas, ma-enlighten at makita ang Ebanghelyo, makilala ang message na kanilang pinako at makilala nila na ang dating message ay yung kanilang pinatay. Yes. At ma-enlighten sila the same message. Yes. Amen. The same message that we heard, the same message natin nakita, ay makikita nila ang mga bagay na ito. Amen. Ngunit, sila ay magsasuffer because of the message. Because of the grace of God! Na minsan lang umalis mula sa mga hentil at papasok ngayon ang biyaya ng Diyos sa mga Hudyo. Sa 144,000 Diyos. Right? Ito yung mga inaantay ng kapatid na ito, yung mga souls under the altars. Kasama niya at ang mga kanyang mga kapatid na 144,000 Jews na sila man ay mamamatay. Right? Sa paghahari ng Antichrist ito. Sa paghahari, right? Na nagbuo ng one world religion. Possessed ng demonyo. Right? At walang gagawin kundi manira. Walang gagawin kundi ilagay ang panahon sa kaguluhan, kasiraan. Totoo, ang lahat ng proseso ay mangyayari. Inalaw ng Panginoon upang ang mundong ating kinagagalawan, minsan isang pagkakataon, maging ang mundo mang ito ay humihibig. Yes. Amen. Right? Nag-aantay ng kanyang katubusan na minsan isang araw na ang mundo mang ito ay mababago. Amen. Mailalagay siya sa isang perfect na sitwasyon. Yes. Hallelujah! Amen. Glory to God. Pagpatuloy ko. Yes, they held on the law of Moses, which was the word of God for them, and for the testimony which they held as being Jews. They were killed and martyred, and here they are the souls under the altars. Brother Branham describes them as follows. These souls that's been martyred down through here, real true Jews. Mga totoong Hudyo. Alam ba ninyo marami nagkliklan ng mga Hudyo ngayon? Pero ang pinag-uusapang Hudyo dito, true blood. Nanggaling sa royal blood. Yes. Hindi yung mga Pilipino nag-stay lamang ng 10 years, Hudyo na sila doon. Right? Maaari pwede ko sabihin, Jewish citizen ka roon. But in fact, in reality, they are not the Jews. Pag pag-uusapan, pagdating sa dugo. Kaya marami nagsasabi, marami na nako-convert ng mga Hudyo. Kuya ka dyan. Ha? Kung alam natin ang mensahe, sa ngayon wala pa talagang mako-convert na mga tunay na Hudyo. Darating sa kanila ang full conversion pagdating ng two prophets, ni Elijah at ni Moses. At marami nagsasabi na, masaya kami ngayon, siguro ito ng panahon para tawagin ang 144,000. Ibig mo sabihin, pag tawag ng 144,000, nandito ka pa rin. Wala ka na dito. Wala ka na dito. Kasi pagdating ng full conversion ng mga Hudyo, ang mga bride, wala na. Right? Wala na sila. Kapag dumating sila, na sila ma-enlight sa message, sa word, right? Ang tunay na nobya ni Kristo, wala na dito sa mundo ito. Kaya kung meron mga Hudyo nagsasabi, hindi ito yung mga tunay na Hudyo. Hindi ito yung mga tunay na pinag-usapan ng mga royal blood. Ang mga tunay na Hudyo rito, yung mga binabanggit na pamilya ni Israel, ni Jacob. Right? Which is the 12 tribes of Israel. Are you there? Patuloy natin. Bible describes them as follows. These souls that's been martyred down through here, real true Jews. They had their name on the book of life. Wala na makakabura doon. They lived the right life. And then the right king lived Judaism. Yung sa Judaism, ito yung kanilang mga grupo o organisasyon na kanilang tinatawag being a Jews. Kasi sa mga Hudyo, may mga tinatawag na mga reliyon ng mga Hudyo. Right? Katulad ng alin? Isa na yung mga Pariseyo, isa na yung mga Sadduceyo, isa na yung mga Judaism, right? Marami pa ang mga samahan ng mga Hudyo. Right? So, pagpatuloy natin, they lived the right life and then the right thing lived Judaism to the dot. And they were martyred by Eichmann and many others. Honest people, millions of them down there, and then Germans shot them to death.
and murdered them and killed them, and hung them on the fences, and burned them up, and cremated them, and everything else. That bloodless, blood-hearted, hungry Hitler and Stalin and Mussolini, and all them people that hated them Jews. God hardened the hearts of these dictators to kill these Jews. But do you know, God still loves the real Jews. Amen? Yes. Kaya nga, yung mga real Jews, sabi ng Banal Kasulatan, all Israel will be saved. Yung original. But not all Israel will be saved. Naku, kung ibig ko sabihin doon, ang tinutumbok natin dito ay yung lamang mga tunay na mga Hudyo. Hindi lahat nagkiklaim Hudyo ay makakabahagi, hindi. Are you there? Sabi niya dito, and they were martyred by Eichmann and many others, honest people, millions of them down there, and then Germans shot them to death, and murdered them, and killed them, and hung them on fences, and burned them up, and cremated them, and everything else. That bloodless, blood-hearted, hungry Hitler, Stalin, and Mussolini, and all them people that hated them Jews. God hardened the heart of these dictators to kill these Jews, just like God hardened the heart of Pharaoh in the time of the great exodus of the Jews. Why? It's because they had, in their blindness, before martyred their very own Messiah. And here, they were reaping what they've sown. They were guilty of murder. So they got murdered too. We remember that these Jews cried out in the time of Jesus, crucify him. Let his blood be upon us and upon our children. And here they are. They reap what they claim. Yet, it was promised unto them by God to wait for a little while for the two prophets, Moses and Elijah, of Revelation chapter 11. These two prophets will call out their fellow brethren. This is the message, the 144,000 Jews. Ang pagtawag sa 144,000 Jews, pagdating ng Great Tribulation, at the same time, yung mga left behind na mga naiwan na na-miss ang rapture, ito yung mga foolish virgins na magiging martyr din naman, mamamatay sila, right? Dahil sa kanilang pananampalataya. Do you believe that? At sila ay mamamatay, glory, hindi nila babaguhin, hindi sila bibitaw sa kanilang pananampalataya. At the same time, ay nangyayari din naman sa lugar ng Israel 3.5 years. Puro yung panahon na yun ay halos kasalukuyang nangyayari ang mga bagay na to. 3.5 years, wedding supper. At the same time, 3.5 years, calling for the foolish virgins. Right? Are you there? At the same time, papasok ang biyaya doon sa Israel. Kukunin naman ng ating Panginoon ang 144,000 Jews. Right? Habang nagaganap ang Great Tribulation ng kahirapan, dakilang kahirapan. Are you there? Kaya yung dakilang kahirapan, wala nang nobya, nandun lang. Kasama na ng ating Panginoon sa paap. Can we clap our hands to the Lord? At meron nagsasakripisyo, may nagsasuffer. At makasama, maging 144,000. Right? Pero yun ang isang kagalakan para sa kanila na mabuksan ng ating Panginoon ang kanilang mga kaunawaan, ang kanilang mga mata. Iiyak sila. Matinding pag-iyak ang gagawin nila. Alam ba niyo kahit ngipin, maglalangit-ngit? Yes. Sa paghingi ng tawad. Right? Sa pagsisisi. Sa kanilang ginawa sa Mesyas. Na minsan sa pagkakataon, mas pinili nilang palabasin si Barabas. At pinili nilang ipapako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo na siyang Mesayas na kanilang inaantay. Pero iko-comfort sila ng ating Panginoon. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng mga bagay na yon. Just for the Gentile bride. Hallelujah! Upang makapasok tayo sa eksena. Right? Kita nyo ang kamay at biyaya ng Diyos kung paano kumilos at magtrabaho sa bawat isa sa atin. Amen! Glory to God! Na minsan isang pagkakataon,
na mga Hudyong ito na dapat ito talaga ang kinatagpo ng ating Panginoon. Right? Para sa kanila. Ngunit na ibaling sa atin. Katulad ng pagbabaling ng ating Panginoon nang ilagay ni Jacob ang kanyang mga kamay sa kanyang anak mula kaya Jacob at Esau ay sa kanilang ama, right? Hindi papayag, bakit sa panganay? Hindi yung unang pamamaraan ng Diyos. Right? Amen? Are you there? Amen. Kaya ang pagkilos ng biyaya ng ating Panginoon, it's so amazing. For us, so simple, but it's amazing. Tapusin ko ito at ikakat ko dahil para hindi tayo humaba at sa dating na Sunday pagpatuloy natin. Yet, it was promised unto them by God to wait for a little while for the two prophets. Kasi yung iyak nila Lord, how long? Ako sinabi, how long? Lord, gaano katagal kami? Right? Na kami ay mapaghiganti. Kasi naghahanap ng katarungan sa kanilang kamatayan, sa kanilang sinapit. Sinabi niya sa yung kanilang pagkamatay, too cruel. Right? Mabagsik. Masyadong malupit. So kung titignan natin yung talagang kanilang pag-persecute at saka pagpapatay sa mga tao, talagang hindi makatao. Right? Makahayop. Nakakita ka na? Buti pa yung hayop kapag ginilgil na, patulad dugo. Yung mga tao ang ginawa. Pinaghahati ang katawan. Itinali ang mga kamay. Itinali ang mga paa. Nilagyan ng klam ang kanilang mga bibig. Tinutusok ang mga mata. Tinatanggal ang mga kuko. See? Nilalaplapan ang mga balat. Ang mga babae sa panahong iyon, napakahirap ang kanilang sinasapit. Sorry to use this. Ang kanilang mga breast. Tinatanggal, pinuputol, tinatap-tap. At pagkatapos pakukuha sa aso, kukunin ng aso, ipadidila ang kanilang mga sugat. It's too painful. Hindi pa yung sapat para sa kanilang mga bagay na yun. Why? Because they are possessed by the devil. Kung hindi ang demonyo nakapossess sa kanila, right? Hindi rin nila magagawa ang mga bagay na yun. Kung makatao! Ngunit hindi makatao ang kanilang ginawa. Why? Because they are possessed by the spirit of the Antichrist, the anti-word, the devil! Napakahirap. Napakasakit ang kanilang ginagawa. Mga tao, nilalagari ang kanilang mga katawan sa panahon noon. Napakahirap ang kanilang dinanas. Kaya hindi mo maalis. Maging sa kanilang kalor pagdating sa souls under the altar, sumingi sila ng katarungan, Lord. Gaano katagal? Sabi ng Panginoon, pansamantala, magantay na lamang kayo ng kaunti. Dahil dating ang pagkakataon, dahil meron pa kayong mga kapatid na dadanas sa lahat ng kanyang mga dinanas. At yun ay ang mga 144,000. Ngayon, kung ang mga tao ito ay handang mamatay at namatay sila sa ganong lupit na dinanas sa kanilang buhay, hindi nila kinatakutan. Bakit? Kung ang tao na gumawa nun ay poses ng demonyo, ang mga taong pinatay din naman ay puspos at kinasihan ng Santong Espiritu. Amen. Kung hindi sila kinasihan ng Santong Espiritu, hindi sila willing. Magsisigaw sila, magwawala sila, but they can do nothing. Then sila ay bahid na ng Banal Espiritu, ano man ang oras, Lord, ngayon man ang panahon ko, alalahanin mo ako, Panginoon. At dati pagkakataon ng kanilang mga kapatid din naman, pagdating sa eksena ng dalawang propeta ng ating Panginoon ng Revelation 11 para tawagin ang kanilang mga kapatid. Ganon din ang kahinatnan ng kanilang kamatayan. Right? Ngunit, kung sila'y mamamatay sa isang malupit na kamatayan, kung sila'y pinuspos naman yung mga nangamatay sa ating Panginoon, sila man ay puspos ng Espiritu. Right? Handang mamatay. Right? Yung ingit-ngit nila, ano man ang mangyari sa akin ngayon, sinabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Right? Mamamatay siya ay isang malaking pakinabang para sa kanila. So salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya na ipinaabot sa bawat isa sa atin. Kita niyo ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa. Maaaring pansamantalang tinalikuran nila, Panginoon, itong mga Hudyong ito, ngunit dati pa ang pagkakataon, sila ay manunumbalik. Sa kasalukuyan, gusto na sila mga backslider. Right?
pero muli sila manunumbalik sa ating Panginoon at paglilingkod muli nila ang ating Panginoon. Kunti na lamang. Now, these two prophets will call out their fellow brethren, the 144,000 Jews, that had to be summoned out from Judaism. Kapag sinabing summoned, tatawagin. Right? Summoned out from Judaism back to the true gospel of Jesus Christ during the tribulation period. Yung tribulation na yun, ito yung tinatawag na the Great Tribulation. Dakilang kapighatian. So, ang nobya hindi nadadanas ng kapighatian, pero dumadanas siya ng kapighatian. Nakukuha ko sabihin? Yung salitang kapighatian, kahirapan. Minsan, wala. Minsan, meron. Kapighatian yun. Right? Minsan nagsasakripisyo, minsan lumalakad pa itaas, minsan napapagod, na mamisakit maangsan. Kapighatian yun. But not in the great. Hindi sa dakilang kapighatian. Dahil pagdating ng dakilang kapighatian, kontrolado na ng isang one world religion, one world government. Wala siyang gagawin kapag hindi niya kasama, papatayin. Pero bago niya gawin, ang nobya ay wala na. These two prophets will call out their fellow brethren, the 144,000 Jews, that have to be summoned from out from Judaism back to the true gospel of Jesus Christ during the tribulation period, before God could avenge their blood against them that killed them. This final vengeance will take place during the Armageddon war, when God shall fight for Israel and the remnant Jews against Gog and Magog, Russia, Iran, and the Arabs who will attack Israel along with the great war. And her daughters come, World War III, Revelation 19, 11, and 16. But before this will happen, the bride is gone. Wala na tayo dito. Nag-i-enjoy na ang nobya sa piling ng kanyang nobyo. Hindi ko na gagamitin yung two quotes na aking gagamitin. Sa Sunday ko na gagamitin yun. Kaya, ang nobya ay mag-i-enjoy sa piling na ng kanyang nobyo. At doon mo mararanasan ng isang pagkakataon, yung huling luha na pumatak sa mata mo. Mararamdaman mo ang pagpahid at ang kamay ng iyong nobyo. Na para bagang ang isang nobyo, nakita niya ang kanyang nobya umiiyak sa kanyang pakiramdam, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang kahirapan. Aalawin niya ang kanyang nobya. Tahan na. Tahan na. Dahil sa piling ko, hindi ka naluluha. Right? Kaya tayo mga nobyo naman, huwag natin paluhain ang ating mga nobya. Tama ba ako, Brother Murphy? Brother Romy? Ibinigay tayo ng Diyos sa ating mga asawa, sa ating mga nobya, to comfort them. Hindi binigay sa atin ang mga kamay na ito upang saktan ang mga bahagi para sa atin. Ibinigay ka ng Diyos upang maging katuwang ng nobya. Minsan isang araw ang nobya ay tatayo at pupunasan ng Diyos ang kanyang huling patak ng kanyang luha. At sasabihin ng iyong nobyo, ito ang huling luha at hindi ka naluluha kailan pa man. At sinabi ng banal na kasulatan, ang huling luha ay papalitan na ng kagalakan, kasiyahan. Alam ba ninyo sa bawat patak ng luha ay may kahulugan? Sa bawat patak ng luha, kaya may tinatawag tayong tears of language. Ang luha na pumapatak sa ating mga mata may kahulugan yan. Pwede kang umiyak sa kalungkutan. Pwede kang umiyak sa kapighatian. Pwede kang umiyak sa kahirapan. Pwede kang umiyak sa mga problema. Pwede kang umiyak sa pagdurusa. Ngunit, sasabihin ko muli sa inyo, merong isang huling luha na papatak sa ating mga luha at papalitan na ito ng kagalakan. Hindi na tayo luluha pa kailan pa man. Sa piling ng ating